Ang kwento ni Carlo, ang self-made milyonaryo. Si Carlo ay lumaki sa isang maliit na baryo sa probinsya. Ang kanyang pamilya ay mahirap. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina ay naglalako ng kakanin. Madalas silang kapusin sa pagkain at naging pangarap ni Carlo na balang araw ay makaahon sila sa hirap. Mahilig si Carlo sa matematika at negosyo, kaya kahit na walang sapat na pera ang kanyang pamilya, nagsumikap siyang mag-aral. Sa high school pa lang, nagsimula na siyang magbenta ng gulay mula sa kanilang taniman at gumawa ng sarili niyang karinderya sa harap ng bahay. Ginamit niya ang maliit na kita upang makabili ng mga libro at pambaon sa eskwela. Matapos ang kolehiyo, nagtapos si Carlo ng kursong accounting sa pamamagitan ng scholarship. Nagtrabaho siya bilang isang kahera sa isang bangko, ngunit alam niyang hindi iyon sapat upang maabot ang kanyang pangarap. Nag-ipon siya ng pera at nagsimula ng isang maliit na negosyo, isang online store na nagbebenta ng murang damit. Pinag-aralan niya kung paano gamitin ang social media para maabot ang maraming tao. At sa loob ng isang taon, naging popular ang kanyang tindahan. Isang araw, isang sikat na influencer ang bumili mula sa kanyang online store. Nang i-post ito ng influencer, biglang dumagsa ang mga order. Ginamit ni Carlo ang oportunidad na ito upang palakihin ang kanyang negosyo. Nagsimula siyang magtayo ng sariling brand ng damit, nagkaroon ng mga empleyado, at unti-unting lumago ang kanyang kumpanya. Sa edad na 35, si Carlo ay isa ng milyonaryo. Mayroon na siyang maraming tindahan sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang kanyang brand ay kilala na sa buong Pilipinas. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagpakumbaba. Patuloy siyang tumutulong sa kanilang baryo, nagbibigay ng scholarship sa mga kabataan, at nagtuturo ng entrepreneurship sa mga gustong magsimula ng negosyo. Ang kwento ni Carlo ay nagpapaalala na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa yaman, kundi tungkol din sa sipag, tiyaga at pagmamalasakit sa kapwa.